Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na tagapakinig ng. Ngayon ay ipinagmamalaki naming ibahagi sa inyo ang isang kwentong halos hindi kapani-paniwala, ngunit sa kasamaang palad ay lalong dumadami sa ating lipunan. Nakalimutang patayin ang ilaw 10 sampal ng biyenan. Ang bahay ko ay hindi para sa mga gastador. Tahimik na kinuha ang aking telepono, tumawag para ipaputol ang kuryente at tubig sa bahay na iyon at umalis na may maleta. Ang gabi-gabing bus mula sa Baguio City ay ibinaba si Maricel sa Cubao Bus Terminal ng halos magalas 9 ng hagabi. Sinalubong siyang Manilang nakakatiklang init, halong alikabok at usok ng sasakyan kakaibang kaibahan sa malamig na hangin ng bundok kung saan siya 3 araw na nag-supervise ng isang construction project. Habang hinihila ang kanyang maleta sa semento na daan patungo sa kanilang bahay sa Antipolo, Rizal, muli ay naramdaman ni Maricel ang pagtitikas ng kanyang puso, ang 3 palapag na matibay na bahay bunga ng kanyang kabataan at pawis. Ngunit sa harap ng bakal na rehas, bumagal ang kanyang mahakbang. Natakot siya sa pagkita sa mga taong tinatawag na pamilya, ngunit sa kanya ay instrumento lamang siya para kumita ng pera. Itinulak niya ang pintuan ng bakuran at pumasok. Sa loob ng bahay, naririnig lamang ang ingay ng telebisyon. Si Rodrigo, ang kanyang biyenan, ay nagpuputol ng bonsai at hindi man lamang bumati sa kanyang manugang. Sanay na sa kalamigan, tahimik na inangat ni Maricel ang kanyang maleta patungo sa pangalawang palapag. Pagod, naligo siyang mainit-init para maalis ang alikabok ng biyahe, ngunit sa isipan niya ay patuloy na umiikot ang mga numero at disenyo ng proyekto. Pagkatapos maligo, mabilis siyang nagbihis at bumaba sa kusina para painitin ang hapunan. Nakalimutan niyang patayin ang ilaw at ventilador sa banyo. Isang maliit na pagkakamali na sa bahay na ito ay itinuturing na malubhang kasalanan. Halos hindi pa siya nakababang hagdan, nakatamasa na siyang tingin ni Aling Coring ang kanyang biyenan. Isang babae na malapit ng 60 taon, mataba, na laging may mukhang galit at nakalagay ang makamay sa bewang habang tinitingnan ang manugang ng malamig at nanunuhog na tingin. "Halika rito, may sasabihin ako sa iyo," bulong ni Aling Coring. Mahina ang boses ngunit may kamandag, anupat ang makaririnig ay makakaramdam ng pag-inok ng lamig sa likod. Tumigil si Maricel at sinubukang pigilan ang buntong hininga. "Nay, galing pa lang po ako sa labas ng bansa. Pagod na pagod po ako. Bukas na po tayo mag-usap?" "Walang bukas. Dito ka tumigil. Ano ang hinawa mo sa itas?" Nalito si Maricel. Naligo lang siya. Ano ba ang nagawa niya? Sa katahimikan ng manugang, lalo pang nagalit si Aling Coring. Itinuro niya ang kisame, kung saan sa ilalim ng pintuan ng banyo sa ikalawang palapag ay tumatawid ang maliwanag na liwanag sa koridor. Tingnan mong mabuti. Ilaw sa banyo. Exhaust fan lahat pinagana mo. Tapos bumaba ka. Para kanino mo iniwan iyon? O sa tingin mo ay naglilimbag kami ng pera para sa kuryente? Tumingin si Maricel sa itinuro at naunawaan ang kanyang pagkakamali. Tahimik siyang sumagot, "Pasensya na po, nag-iisip ako sa trabaho at nakalimutan kong patayin. Ahon na po ako at patatayin ko lahat." "Pasensya na, ganun lang. Isa-isang pasensya lang," sigaw ni Aling Coring habang hinaharangan ang daan nito patungo sa hagdan. "Alam mo ba kung makano ang kinokonsumo ng bahay na ito bawat buwan ng kuryente? Nagtatrabaho ka, kinikimkim mo ang iyong pera, pero ang kuryente, tubig, at pagkain sa bahay na ito ay binabayaran ng iyong asawa, kami ang nagbabayad. Masyadong maayos ang iyong kalagayan. Nawala ka na sa iyong sarili gastadora. Isang ilaw lang na hindi mo pinatayin, makano ang idudulot niyon sa isang buwan? Kinuwenta mo ba o wala kang ibang iniisip kundi damit at gala?" Naramdaman ni Maricel ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mukha. May hangganan din ang kanyang pasensya. Sa loob ng 5 taon, hindi niya kailanman pinahintulutan ang pamilya ng asawa na gumastos kahit 1 sentimo para sa kanya. "Nay,
Ang sinasabi ninyo ay kailangang naayon sa katotohanan. Ngayong buwan ay nagbigay po ako sa inyo ng 5,000 piso para sa gastusin ng sambahayan. Ang bayad sa kuryente noong nakaraang buwan ay 600, tubig 200, pagkain para sa 4 na matatanda mga 1,000, 1,200, hindi hihigit. Nagbibigay ako ng malabis. Paano ninyo masasabi na hindi ako nag-aambag na ang asawa ko ang nagbabayad? Sa marinig ang malinaw na listahan gastos, sandali munang namangha si Aling Coring pagkatapos ay lalo pang lumiyab ang kanyang galit. Para sa kanya, ang manugang na nakikipagtalo sa biyenan at lalong nagtatalakas loob na magsalitang pera ay isang hindi kayang patawarin na insulto. Naramdaman niyang nangalog ang kanyang kapangyarihan. Napakatalino mo pala. Ngayon ay ipagmamalaki mo na sa akin. Nagbigay nga ilang sentimo tapos isipin mong ikaw na ang may-ari ng bahay na ito. Ang aking bahay ay hindi para sa gayong magagastadora at mapagmataas na manugang na sumasakay sa balikat ng biyenan. Kung hindi kita matutunan, palalabasin kita para makabalik sa sarili mo. Sa mga katagang iyon, humakbang si Aling Coring patungo sa kanya, hindi nakahanda si Marichel. Nakita lamang niya ang anino at narinig ang nakapandidirindik na tunongang sampal sa kanyang kanang pisngi. Nag-apoy ang kanyang mukha. Lumabas si Danilo ang kanyang asawa mula sa silid sa unang palapag. Narinig niya ang kaguluhan ngunit nagpatuloy sa paglalaro sa telpono. Mabilis lamang na tumingin sa tense na eksena sa pagitan ng asawa at ina at walang bahala na nagsabi, "Nay, tama na, bagong galing sa biyahe yan. Mag-usap kayong mahina at ikaw humingi ka na tawad kay nanay, tapos na." Tumingin si Marichel sa asawa ngang may matang puno ngang sakit. Binugbog siya ngayon at ipinag-utos sa kanya ng asawa na humingi ng tawad. Ang kabiguang naipon sa lubang maraming taon ay naging yelo sa kanyang puso. Hindi siya umiyak at hindi niya tinakpan ang kanyang mukha. Tumayo siyang tuwid at tiningnan ng diretso sa mata si Aling Coring. "Wala akong kasalanan. Nakalimutan kong patayin ang ilaw at patatayin ko na gayon, pero ang pera na ibinibigay ko sa bahay na ito ay sapat na para bayaran ang kuryente ng buong aming kalye, hindi lang ang isang ilaw." Parang langis na naibuhos sa apoy ang mga salita ni Marichel. Nagalit ng husto si Aling Coring at pinagsimulaan siyang sampalin. "Nakikipagtalo ka pa. Walang pinag-aralan. Saan ka ba nanggaling? 1, 2, 3. Nakatayo si Marichel ng walang galaw, hindi umiwas. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi hanggang dumugo. Malawak ang mamata habang tinitingnan ang babaeng parang nabaliw na. Binibilang niya. Binibilang ang bawat sampal. Sa bawat sampal, lumipad ang huling labing ang pagmamahal. Nakita ni Danilo ang ginagawa ang kanyang ina sa asawa ngunit hindi siya pumagit na. Natatakot siyang mangyari na may buhos sa kanya ang galit ng ina, natatakot na mapataas ang presyon nito at mapilitang dalhin sa ospital na may kasamang pagugol ng pra. Nanatili siyang nakatayo, nagmadaling lumayo, bumalik sa kanyang silid at isiniyo ang pinto. Ang ginawa ni Danilo ay naging huling suntok na putulin ang lahat ng pag-alangan sa puso ni Marichel. Sa ika-10 sampal, pagod na ang kamay ni Aling Coring, namula ang kanyang mukha sa pagtatataas ang boses. Noon lamang itinaas ni Marichel ang kanyang kamay at itinulak palayo ang kamay ng biyenan na nakataas para sa isa pang suntok. Ang lakas ng isang batang galit na babae ay higit pa sa inaasahan ng matanda. Natitisod si Aling Coring at umatras ng ilang hakbang. Hinawakan ni Marichel ang kanyang namamagang pisngi. Isang manipis na buhay dugo ang dumadaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Tiningnan niya si Aling Coring pagkatapos ay ang nakasarang pinto ng silid ni Danilo. Ang kanyang boses ay tumunog ng tahimik na kakatakot na katahimikan. "Tama na, Nay. Mula ngayon, wala na akong utang sa bahay na ito." Pagkasabi nito, lumiko si Marichel at umakyat. Iniwan si Aling Coring na nakatayo na nakaawang ang bibig, naguguluhan. Pumasok si Marichel sa silid tulugan na noong araw ay kanyang maayos na pugad, ngunit ngayon ay tila malamig na bodega ngang mapatay na alaala. Hindi siya umiyak. Natuyo na ang luha sa mahabang gabi ngang paghihintay kay Danilo mula sa pag-inom. Samga sandaling pinaratangan siya ni Aling Coring na hindi pa nagsisilang ang anak na lalaki.
Ngayon, sa kanyang isipan ay malinaw at tumpa na mga kalkulasyon lamang tulad ng paglikha ng teknikal na blueprint. Kinuha niya ang malaking maleta mula sa itaas ng aparador. Hindi marami ang kinuha ni Marichel. Kinolekta lamang niya ang kanyang mga dekalidad na damit, laptop na may mga file ng trabaho, at isang maliit na kahon ng alahas mga regalo ng mga magulang bilang handog. Lahat ng pag-ari ni Danilo, lahat ng binili nila ng magkasama, iniwan niya. Bahagyang nabuksan ang pintuan ng silid. Nakasandal si Imelda ang hipag sa pintuan, hawak ang baso ng sagot gulaman, tahimik na sinisipsip ang mabutil. Kababalik lamang niya mula sa salon at nakita ang tense na kalagayan sa bahay, maliwanag na nagagalak siya. Uy, ang ate-in-law natin ay nag-eksena na naman, parang alis ng bahay, ngisi ni Imelda. Ang tono niya ay eksaktong kopyang sa ina. Magtampo-tampo kang ilang araw, tapos magpapaluhot ka rin kay nanay para huminging ang tawad. Umalis ka, malinis ang landas, hayaan mo ang bahay na mamuhay ng mapayapa. Iwan mo lang ang pambayad ng kuryente ngayong buwan, baka ulit magalit si nanay. Hindi tinuon ng kanyang ulo si Maricel, nagpatuloy ng mabilis na nagtatago ng damit sa maleta. Huwag kang mag-alala. Hindi lang alis ibabalik ko ang kapayapaan sa bahay na ito sa ganap na kahulugan. Ay nako, huwag ka nang magpanggap na napaka-importante mo. Mamamatay ba ang bahay na ito sa gutom kung wala ka? Inhinyero, civil engineer ang kapatid ko, malaki ang sweldo. Inaawa ka lang niya kaya pinagbibigyan ka. Isiniyo ni Marichel ang takip ng maleta at sa isang mabilis na galaw ay sinara ang zipper. Tumayo siya, ayos ang buhok at tumingin kay Imelda ng may awa. Sige, napakaganda. Umasa akong kaya ng iyong kapatid Etnam, bahay na ito na alagaan ang sarili nila. Kinuha ni Marichel ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang customer service ng Meralco. Malinaw at malakas ang kanyang boses para marinig ni Imelda ang bawat salita. Hello, Meralco po ba ito? Ako po si Reyes Maricel Santos, account holder sa account number, sa address na Antipolo, Rizal. Gusto ko pong mag-request ng temporary disconnection ng serbisyo para sa repair ng buong electrical system ng bahay dahil sa panganib ng short circuit. Opo, pakiputol na po agad. Ako po ang nag-iisang may-ari ng kontrata at ng bahay ayon sa dokumento. Salamat po, namangal si Imelda. Huminto ang pagalog ng baso sa kanyang kamay. Hindi pa niya naintindihan ang nangyayari nang tumawag na si Maricel sa ikalawang numero MWSS at Manila Water. Hello, gusto ko pong mag-report ng pangangailangan ng temporary water disconnection sa address na. Dahil may natuklasang hidden leak sa pipe, kailangang ayusin agad para maiwasan ang pagkawala. Pakiputol na po ngayon. Inilagay ni Marichel ang telepono sa bag at itinuon ang hawakan ng maleta. Lumabas siyang silid dumaan kay Imelda na tila isang sakong basura lamang ito. Nautal si Imelda. Ikaw, kamusta pinutol mo ang ilaw at tubig? Paano kami mamumuhay? Ganito kainit ngayon. Hindi sumagot si Maricel. Hinila niya ang maleta pababangang hagdan. Ang kalabok ng gulong nito sa tiles ay tumutunog tulad ng countdown ng isang time bomb. Sa sala nakaupo pa rin si Aling Coring sa sofa, galit na nakpapaypay. Lumabas si Danilo mula sa silid at umupo sa tabingang ina para pahupain ito. Nakita niyang may maleta si Marichel at inilis ng biyenan ang kanyang ngalabi. Tingnan mo, anak, ang asawa mo ay parang pupunta sa kanyang minamahal. Ang babae ay kapag may galit ay kaagad kumuhang maleta. Umalis ka magpakailanman para hindi na dumalaw ang iyong espiritu sa bahay na ito. Huminto si Marichel sa gitnang sala, sa huling pagkakataon ay tinanaw ang bahay. Lahat ng karangyaan mula sa 65 pulgadang telebisyon at leather sofa hanggang sa malaking ref sa kusina ay binili sa kanyang pera, ngunit hindi siya nagsisi. Itinuturing niya ito na kabayaran sa 5 taon ng kamangmangan. Tumingin siya ng direkta sa mukha ni Danilo ang kanyang mahina kalooban na asawa na ibinaba ang ulo. Iwas tingin. Ang petition for annulment ay hahanda ko at ipapadala sa iyo sa trabaho. Wala tayong hahatiin dahil wala kang piso na naibigay sa bahay na ito. Ikaw,
Paano mong? Tumayo si Aling Koring. Magagawa ko. Nay, sinabi ninyo kanina na nag-aaksaya ako ng kuryente at tubig. Tinanggap ko ang inyong payo at tumawag para ipaputol ang lahat. Mula ngayon, ang bahay ay makatitipid ng husto, kahit 1 sentimo ay hindi na makagesto sa utility. Ano ang sinabi mo? Lumapat ang mga mata ni Aling Koring. Ang bahay ay nakarehistro sa aking pangalan. Ang kontrata para sa ilaw at tubig ay sa akin din. Pinaputol ko ang lahat para sa repair. Kailan matatapos ang repair hindi ko alam. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagkasabi nito, inilabas ni Marichel ang maleta sa labas ng pinto at mabilis na lumakat patungo sa daan kung saan naghihintay na ang tinanggap niyang grab. Sumakay siya sa sasakyan, sinara ang pinto at naramdaman na tila natanggal sa kanyang balikat ang 1,000 toneladang bato na pinigilan siya sa lahat ng mga taon na iyon. Sa bahay, hindi pa rin makapaniwala si Aling Koring sa narinig. Lumingon siya kay Danilo, nagtatakot lang yan. Oh, anak. Hindi niya maaring putulin ang ilaw. Hindi pa nakakatugon si Danilo. Click at ang buong bahay ay lumubog sa kadiliman, nawala ang telebisyon. Ang kisame na ventilador na umungal sa itaas ay bumagal at huminto. Nanahimik. Nababasag lamang ang ingay nga sasakyan sa labas. Diyos ko, pinutol nga niya. Mula sa itaas ay narinig ang panik na sigaw ni Imelda. Nanay, madilim dito, parang nasa libingan. Natigil si Aling Koring sa kadiliman. Lumabas ang pawis sa kanyang noo, hindi dahil sa init, kundi sa malabong takot na bigla siyang bumukod sa kanya. Kaalis pa lamang ng tanging haligi ng kaginhawaan ng pamilya. Nag-check-in si Marichel sa isang 5-star hotel sa lungsod ng Antipolo. Pinili niya ang isang suite na may malaking bathtub at panoramic view ng gabi na lungsod. Dito ay nahari ang katahimikan. Mabangong langis nga lemongras ganap na kabaliktaran ng mainit na puno nga samyo nga pagkain at put na atmosfera nga ang bahay ni Aling Koring. Lumubok si Marichel sa maabong tubig at pumikit. Mainit na tubig ang bumuo sa kanyang pagod na katawan. 5 taon. Para saan ba siya namuhay? Para sa katayuan ng may asawa, para sa pangako sa magulang na magiging masaya siya. Siya ay isang kilalang arkitekto na may kita na daan-daang libong piso bawat buwan. Kinikilala siya sa trabaho, ngunit sa bahay ay kailangan niyang bantayan ang mood ng biyenan para mabuhay at palihim itago ang sariling pera para hindi masaktan ang pagmamalaki ng kanyang hindi gaanong matagumpay na asawa. Naalala ni Marichel ang maunang araw pagkatapos ng kasal. Noon, si Danilo ay mabait din, mapagmalasakit. Ngunit ang labis na pagmamalasakit ni Aling Koring at ang ugali sa pamumuhay ng walang pagsisikap ay ginawa siyang isang walang kalooban. Tinanggap niya ang mga sakripisyo ni Marichel bilang natural. Habang tumataas ang tagumpay niya, lalo siyang nagka-complex at ang complex na ito ay naging kawalang malasakit at pagtulong sa pang-aabuso ng ina sa asawa. Tumunog ang telepono, pinutol ang kanyang pag-isip. Tiningnan niya ang screen asawa. Ngumiti si Marichel at determinadong pinindot ang block. Pagkatapos, tumawag si Aling Koring, pagkatapos si Imelda. Binablok niya silang lahat. Ngayong gabi ay gusto niyang matulog ng mapayapa na hindi siya abalahin ng ngalason na tinik na iyon. Lumabas siyang banyo, binalot ang sarili ng malambot na tuwalya, nagbuhos ng baso ng pula na alak at tumayo sa panoramic window. Tumingin si Marichel sa direksyon ng lugar kung saan nakatayo ang bahay na iniwan niya. Doon malamang ay kaguluhan ang nagahari. Tulad ng inaasahan ni Marichel, ang 3 palapag na kotse ay naging isang kalan. Ang pagputol ngang kuryente ay nangangahulugang walang aircon at ventilador. Ang init ng Abril sa Metro Manila, tila apoy, ay pumasok sa bawat sulok ng konkretong bahay na nainit sa araw. Nakaupo si Aling Koring sa sala, galit na nagpapaypay at hindi tumitigil sa pagsumpa kay Marichel. Nang ganon siya sa akin, huhuntin ko, papunitin ko kapak nahuli ko. Danilo, hanapin mo siya. Dalhin mo siya rito at piliting buksan ang circuit breaker. Si Danilo naman,
na nagliliwanag sa sarili gamit ang flashlight ng telepono, lahat ay basa sa pawis. 10 beses na siyang naktangkang iyon ang mindbreaker, ngunit walang nangyari. Ang electric meter sa labas ay tinakpan ng selyo ng empleyado ng Meralco, naputulan mismo mula sa poste. Nay, hindi siya sumasagot, nakablock ang numero ko, saan ko siya hahanapin ngayon? Ikaw ang kanyang asawa at hindi mo alam kung nasaan siya. Walang kwenta. Ibinuhos ni Aling Coring ang galit sa anak. Natisot-tisot na bumaba mula sa ikalawang palapag si Imelda, nagrereklamo, hawak ang telepono na may 10% na lang ang baterya at patay na ang powerbank. Nay, mainit, hindi ako makatulog. Kinagat ngang lamok ang mabinti ko. Mayroon ba tayong kandila? Anong kandila? Sa loop ngam, maraming taon ay hindi naman nabawasan ang ilaw. Saan pa gagaling? Angal ni Aling Coring sa anak. Pumunta ka sa kapitbahay, humingi ang gapoy o flashlight na may baterya. Hindi ako pupunta. Palagi kang nag-awawe kay Ate Nena. Ngayon ako ang pupunta para humingi. Tatawaanan niya ako. 3 tao ang nakaupo sa kadiliman. Kumukulog ang tiyan ni Imelda. Karaniwan sa oras na ito ay mayroon ng masustansyang hapunan na inihanda ni Marichel. Ngayon, walang niluto. Hindi gumagana ang induction stove ni ang microwave. Gutom na ako, ungal ni Imelda. May dalata sa kabinet. Buksan mo na lang, tumunog mula sa madilim na sulok ang tinig ni Rodrigo. Siya ang nag-isang nanatiling tahimik o sa katunayan, tumanggap ng kapalaran, matagal na siyang sanay na walang karapatan sa bahay na iyon. Nagliwanag si Imeldang flashlight sa kusina, kinuha ang dalatang sardinas at tinapay. Kumain siya at lumaluha. Ito ay dahil sa iyo, naibulong niya. Bakit mo siya pinakbuntutan? Sana hinintay mong magbayat muna siya ng kuryente bago magway. Ako pa ang sinisisi mo. Kinuha ni Aling Coring ang unan ng sofa at inihagis patungo sa anak. Tinuturuan ko siya para sa kabutihan ng bahay na ito. Sino bang mag-aakalang ganyang kobra siya? Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marichel sa malambot na higaan ng hotel, pinakdusahan ni Aling Coring, Danilo at Imelda ang init, lamok at nakakabihaning pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Nagsimula nilang maunawaan kung gaano kahalaga ang presensya ni Maricel, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kaginhawaan na kanyang pinagkakalob at kanilang itinuturing na natural. Kinabukasan, ang nasusunog na araw na pumasok sa mainit na bahay ay lalo pang ginawang hindi matanggap ang init. Halos walang nakatulog ang gabi. May mga bilok na itim sa ilalim ng mata ni Aling Coring, makasamang naksaling ang buhok sa pawis. Patay gutom na nakahiga si Imelda sa sofa, mahina na nakpapaypay ng pilat-pilat na papel na fan. Hoy, dali, Meralco, sigaw ni Aling Coring nang makita ang anak na Danilo na lumabas ng banyo. Sabihin mo sa kanila na ibalik agad ang kuryente, sabihin mong error ito, sabihan mo sila ng malakas, anong klaseng trabaho iyon, isang salita ng asawa at pinutol na agad. Humipo si Danilo at nagtungo sa opisina ng Meralco. Sa kaibuturan, umaasa pa rin siyang hindi ito totoo o nagpainit lang si Marichel. Siya ang asawa, ulongang pamilya sa papel. Siyempre, may karapatan siyang humingi ng reconnection. Pagdating, kumuha si Danilo numero at naghintay ng 1 oras. Nang lumapit siya sa customer service representative, suminghala siyang may peke na kumpiyansa. Ang bahay ko sa Antipolo, bakit bigla kayong pinutol ang kuryente? Responsable kayong magtatrabaho, ibalik ninyo agad. Ganito kainit, hindi na mabuhay. Tahimik na tiningnan representative ang impormasyon sa computer at itinuon kay Danilo ang gitinging sa likod makapaw na salaming. Pakibigay po ang account number o numero ng telepono na nakarehistrong kontrata. Ibinigay ni Danilo ang numero ni Marichel. Pinindot NG operator ang keyboard at sumagot. Pasensya na po, ngunit ang kontratang ito ay nakaregister sa pangalan ng Reyes Marichel Santos. Kahapon, personal siyang tumawag
at nag-request ng temporary disconnection ng serbisyo para sa repair ng internal electrical system. Asawa niya ako, sigaw ni Danilo. Nagtatampo lang siya, walang repair, ibalik ninyo. Pasensya na po, nanatiling kalmado ang representative. Ang kontrata ay nakaregister sa isang natural na tao sa Ginang Reyes. Ito ang kanyang personal na pag-ari. Siya lamang, kasama ang ID, ang maaring mag-request ng reconnection o kumpirmahin ito sa pamamagitan ng telepono. Kayo ay kanyang asawa, ngunit hindi kayo nakalista sa kontrata. Hindi kami makakatulong sa inyo, ito ang patakaran. Natulala si Danilo. Ang maasalitang representative ay parang maalon na palong martilyo sa kanyang ulo, personal na pag-aari, regalo, naalala ni Danilo. Isang taon na ang nakakaraan, dumating ang mamagulang ni Marichel mula sa Batangas. Sinabi nilang binili nila ang bahay para sa anak para maayos matapos ang kasal. Naisip ni Danilo na regalo ito para sa kanilang dalawa. Masaya siyang lumipat. Ipinagmalaki sa mga kaibigan na nag-asawa siya sa babaeng may bahay sa Antipolo. Hindi niya kailanman hawak ang titulo ng pag-ari. Si Marichel ang nag-asikaso ng lahat ng dokumento. Lumabas, pinoprotektahan ng pamilya nito ang lahat ng simula pa inirehistro ang lahat sa pangalan ni Marichel at pagkatapos ay hayaan na silang magpakasal. Pakiusap, tingnan ninyo ulit. Nagmakaawa si Danilo. Nadurog ang kanyang boses sa takot. Mag-asawa kami. 5 taon na akong naninirahan doon. Nag-ambag din ako, nagkumpuning ang gabagay. Paano? Ito, maaring maging personal niyang pag-ari. Ang batas ay batas, malamig na sumagot ang representative. Kung nag-ambag po kayo, ireglo sa korte. Ngunit ayon sa dokumento, ang nag-iisang may-ari ay si Reyes Maricel Santos. Pakipalaya na po ang puwesto. Huwag nang gumawa ng pila. Natitisod na lumabas si Danilo ngang opisina. Tumama sa kanyang ulo ang hapong araw. Lumabo ang kanyang paningin. Tapos na ang lahat. Ang malaki at magandang bahay na ipinagmalaki niya sa mga kaibigan sa katunayan ay hindi niya ito pag-ari. Bisita lamang siya roon. Sa diborsyo, may tatapon siyang walang bitbit. Ang pakaaba ay naging galit na parabaw. Lumipas si Danilo sa motorsiklo pauwi. Pagpasok sa madilim na sala, nakita niyang nakaupo ang ina. Nagrereklamo sa init habang nagpapaypay. Malakas na tinapa ni Danilo ang plastik na upuan. Tumahimik ka, Nay, palagi kang umaungal. Natalisod si Aling Coring at nahulog ang fan. Ano, nabalif ka ba? Saan ka nanggaling ganyang pagod? Sa inyo ako nagagalit. Palagi ninyong pinagpapayo na maging matigas sa asawa, turuan siya mula sa simula. Ano na ngayon, hawak niya ang lahat. Ang bahay na ito ay personal niyang pag-ari at tayo ay bisita lamang dito. Naintindihan ba ninyo? Bisita lang tayo. Tumayo si Imelda na nakahiga sa sulok na may telepono. Ano ang sinasabi mo? Paano magiging bahay niya? Ikaw ang asawa. Anong asawa? Mapait na ngumisi si Danilo. Biniling ang kanyang mamagulang ang lahat sa pangalan niya bago pa mangyari ang kasal. Ang titulo ay sa kanyang pangalan. Ngayon ay papalayasin niya tayo at isa-isa tayong mahahanagang wala sa kalye. Masaya na ba kayo, Nay? Namutla si Aling Coring. Naniniwala siya na ang asawa ay sumusunod sa asawa at ang bahay ng asawa ay bahay ng asawa. Maingat siyang nagplano kung paano kakalikirin ang pera ng manugang, ngunit hindi niya inaasahan ang gayong matalinong legal na hakbang. Hindi maari, nagbikas siya ng mahinang nangangatal ang boses. Nandito ako, naglinis, nagluto, pinanghalakan ang bahay. Hindi niya kami maaring palayasin. Tumingin si Danilo sa ina nang may pahayag at kawalan ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nangahas siyang sumigaw sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Sa kadiliman ng bahay na malapit na nilang mawala, 3 tao ang naktitinginan. Alam na nakatayo sila sa gilid ng bangin, punong kalungkutan at kawalan ng lakas. Hindi gustong manatili ni Danilo sa bahay at makita ang mga nalulungkot na mukhang ina at kapatid.
Lumakat siya sa kanyang lumang kapitbahayan kung saan may mga kilalang coffee shop at mura na barbershop. Dinala siyang kanyang ngapa sa isang salon na may makulay na pink na tanda Janine's Beauty Salon. Si Janine ang kanyang dati na nobyosa noong paaralan. Nahiwalay sila dahil itinuturing siyang kanyang ina na provinsyana na may alinlangang propesyon, hindi bagay sa kanya. Sinunot ni Danilo ang ina at iniwan si Janine para mag-asawa kay Marichel, isang babae mula sa kilalang pamilya na may magandang trabaho. Ngunit sa kaibuturan, palagi siyang nasaktan ng kanyang ego dahil mas matagumpay si Marichel kaysa sa kanya. Kay Janine, lagi siyang ang magalang at mapagbigay na prinsip. Itinulak ni Danilo ang pinto. Tamang-tama ang malakas na amoy ng pangkulay ng buhok at murang shampoo sa kanyang ilong. Ngunit para kay Danilo, mas masarap ang amoy na ito kaysa sa nakakatiklang atmosfera ng bahay. Ay Danilo, sigaw ni Janine na nakaupong nakpapaganda ng kuko sa isang customer, malikot at matamis ang kanyang boses. Matagal na kitang hindi nakita. Halika, halika, hugasan ko ang iyong buhok. Masahe pa, kamusta ka na? Parang pagod na pagod ka. Pareho pa rin si Janine. Maikling damit na may manipis na tali, ultra-maikling shorts na nagpapakita ng mga maputing hita. Pinaupo niya si Danilo sa upuan. Ang kanyang malambot na mga kamay ay sumabak sa kanyang buhok, dahan-dahang nagmasahe. Sa ilalim ng tunok ng tubig, ibinahagi ni Danilo sa kanya ang kanyang kalooban. Kwento niya ang tungkol sa kanyang mapagpalaing asawa, mapanuring ina, naputol na kuryente at tubig, kung paano siya hindi pinagpapahalagan. Siyempre, inilihim niya ang kanyang kawalan ng silbi at ang katotohanan na ang bahay ay pag-aari ni Marichel. Inilantad niya ang kanyang sarili bilang biktima ng kahabag-habag na kasal. Nang marinig ito ni Janine, nagbuntong hininga ng may pagmamaaway at bumubulong sa kanyang tainga. Kawawa ka naman. Ang lalaki ay nagtatrabaho ng husto, kumikitang pera, at pagdating sa bahay ay gusto, kaginhawaan at init. Ang iyong asawa ay nagsasaya ng hindi pinahahalagahan ang kanyang kapalaran. Kung ako ang iyong asawa, dalahin kita sa mga palat ko, hindi kita pahihintulutang malungkot. Bumaksak ang mga matamis na salita tulad ng pulot-pukyutan. Sa isipan ni Danilo ay lumitaw ang paghahambing. Si Marichel matalino, mayaman, ngunit malamig at prinsipyo. Si Janine simple, nagtatrabaho ng kamay, nungit malambot, mahusay na pumuri at lubusan ang isang lalaki. Ang kanyang nasaktan na ego ay naalif. Pagkatapos ngang paglilinis ng buhok, hindi kumuha ng bayat si Janine at nagdala pa ang basong orange juice. Inumin mo, dagdang lakas. Tinitingnan kita kung paano ka pumayat. Kinikilos ang puso ko. Kapag malungkot ka, pumunta ka sa akin. Wala akong pera, pero may puso ako. Naalab si Danilo. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Salamat, Janine. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Mula noon, tumakas si Danilo sa salon ni Janine araw-araw. Natakpuan niya roon ang pansamantalang kanlungan. Alam ni Aling Koring ito, ngunit nagbulak-bulagan. Nang nagpadala si Janineng bag ng mangga o kahon ng tikoy kay Danilo para sa kanya, pinuri pa niya ito. Ang Janineng iyan, pala, magaling mapangunawa, gumagalang sa matatanda, hindi tulad ng intelihenteng ayaw pababa. Kung siya ang kinuha mo, hindi ako makakaroon ng problema. Si Aling Koring, na dinalang desperasyon at pagkamuhi sa manugang, ay nawalan ng katwiran. Pinabayaan niya ang anak na sumabak sa relasyon, itinuturing na moral na paghihiganti kay Marichel. Hindi niya alam na si Janine ay hindi isang simpleng at walang malay na barbero. Sa likod ng kanyang matamis na ngiti ay nagtatago ang malamig na pagkalkula ng isang mangangaso na nakalanghap ng amoy ng pramula sa pagmamalaki ni Danilo bilang may-ari ng kotse. Sa tuwing dumarating si Danilo, nagrereklamo si Janine tungkol sa kakulangan ng pera para mapalawak ang salon. Gustong bumili ng mahal na panggupit, ngunit walang puhunan. Si Danilo, na may namamaga na ego at pagnanais na ipakitang siya ang sandigan,
ay nagsimulang mag-isip kung saan kukunin ang pera para mag-invest sa negosyo ng kanyang kasamahan at patunayan ang kanyang pagiging lalaki. Dahan-dahang huminahon ang trahedya mula sa kanyang mailusyon. 2 linggong lumipas na ng walang kuryente at tubig, ang magandang 3 palapag na bahay ay mukhang pabaya. Bukas ang mabintana araw at gabi, pumasok ang alikabok na nag-ipon sa muebles. Malakit ang sahig sa mga dumi. Ang amoy mula sa banyo sa unang palapag ay nagpapaipon ng ilong ng mga dumadaan. Wala na ang pera ni Marichel at lahat ng gastos ay napunta sa natitirang mga tao. 10 araw ng overdue ang auto loan. Tuloy-tuloy na tumatawag ang mga kolektor mula sa bangko, nagbabala na darating para kunin ang sasakyan. Sa gulat, nagtatago si Danilo at itinago ang motorsiklo sa isang parking sa lumang residential complex para hindi matagpuan. Si Imelda ay parang nakatungtong sa tinik. Nagpadala ng tao si Gary Laon, ang lokal na 5,6 moneylender na gabi-gabi ay nagbubuhos ng pintura sa harap ng bahay, halong ang bulok na isda. Sa umaga, nang makita ni Aling Koring ang mana, papalayaw na maamo at mabahong tuldo sa bakuran, halos nahimatay siya. Nagsinungaling si Imelda na mga vandal ang gumawa at palihim na lumuluha ay nagpunas ng lahat gamit ang mga lumang basahan. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Rodrigo ang pinakawalang loob sa bahay. Kinuha niya ang isang tali ng pera mula sa kaban. Ito ang kanyang pensyon na ipinagimpok niya ng maraming taon para sa katandaan. Narito, 70,000, kumuha, bayaran ang mamulta, makiusap na ikonekta muli ang lahat, hindi maaring mabuhay ng ganito. Kinuha ni Aling Koring ang pera tulad ng nalulunot na kumukuha ng dayami, ibinigay niya ito kay Danilo. Ngunit sa Meralco ay sinabi nilang bukod sa utang sa nakaraang buwan, kailangan din ng pirma ng may-ari si Marichel na nagpapatunay na tapos na ang repair. Ang pera ay maring bayaran, ngunit hindi may konekta ang ilo nagfile si Maricel ng indefinite disconnection. Mula sa 70, 30,000 ang napunta sa mga utang at multa. Ang natirang 40,000 ay agad na ginastos sa handa na pagkain, botolyang tubig at gamot para kay Aling Koring na nakaroon na LBM dahil sa kalinisan. Ubos na ang pera. Sa kawalan ng pag-asa, nagsimulang manghiram si Aling Koring sa mga kapitbahay. Pumunta siya kay Ate Nena, may-ari ng tindahan ng mapagkain sa harap. Nena, pahiramin mo akong 50,000. Susunod na buwan kapag nakatanggap ng sweldo si Danilo, ibabalik namin. Tiningnan siya ni Ate Nena ng may awa. Ay, Koring, may bahay ka at sasakyan at nanghihiram kang maliit na halaga. May manugang ka namang arkitekto, mayaman, na napagod sa inyo. Nagsimulang mag-imbento si Aling Koring para mapangalagaan ang kanyang mukha at makuha ang pera. Ay, Nena, huwag mo nang banggitin ang hayokang iyon. Tumakas siya kasama ang kanyang kasamahan, isang kontraktor, dinala ang lahat ng pera at ginto sa bahay. At ang kobra ay pinutol pa ang aming kuryente at tubig para palayasin kami sa bahay at angkinan ito. Kawawa ang aking Danilo, napakabay at naive. Niloko siya nito. Kumalat ang tsismis tulad ng apoy. Mula kay Ate Nena hanggang sa tindera ng karne, mula ron hanggang sa magkakatahi. Malaon, bumubulong na ang buong kapitbahayan tungkol sa kung paano ninakawan ng arkitektong si Marichel ang pamilya ng asawa at iniwan ang may sakit na biyenan na mamamatay sa gutom. Tinawid ng mga panlilait na tingin si Marichel habang lumalampas siya. May isang nagpost sa Facebook page ng kanyang kumpanya na nagsimulang magsulat ng galit ng mga komento, tinatawag siyang mapahimala at walang utang na loob. Nakarating ang machismis kay Marichel sa pamamagitan ng isang kasamahan, binasa niya ang mabubuting komento. Kumuyom ang kanyang kamay sa mouse. Hindi niya inaasahan na bababa si Aling Koring sa gayon. Nais nitong hindi lang kunin ang pera niya, kundi sirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang karera. Ngunit hindi umiyak si Marichel. Humupa ang sakit, pinalitan ng malamig na determinasyon. Sige, Nay, gusto ninyong maglaro ng maruming laro. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang talanjang katotohanan, bumubulong siya. Sa bahay naman,
Natutuwa si Aling Koring sa parang hiniram sa maawaing makapitbahay. Bumili siyang pritong manok, beer para kay Danilo at Imelda at nagdiwang sila sa liwanag ng kandila. Hindi niya alam na ang kasinungalingang ito ay naglalagay sa kanya ng mas malapit sa araw ng katotohanan. Siya mismo ang naglagay ne puses sa bomba na siyang susabog sa huling labi ne reputasyon ne kanyang pamilya. Noong Lunes ng umaga, huminto sa harap ng bahay ni Aling Koring ang isang sasakyan. Lumabas ang kilalang abogado at dalawang empleyado sa uniforme na may mga folder at video camera. Ito ay mga jurisdikal na opisyal. Pinindot nila ang kampanilya, ngunit hindi ito gumagana. Kaya nagtatambol na sila ang malakas sa pinto. Nagising si Aling Koring sa ingay at irritable na lumakad para buksan ito, bumubulong ng sumpa, sino namang ito ng gabi na ito. Pagbukas ng pinto, natulala siya nang makita ang kamera na nakatutok sa kanya. Ipinakita ng abogado sa kanya ang dokumentong may pulang tatak. Magandang umaga, ginang sumulong korazon. Kinakatawan ko ang interes ng Reyes Marichel Santos. Ngayon ay ihahatid namin sa inyo ang abiso ng pagsasauling ng bahay at ineutos na sa loob ng 30 araw ay alisin ninyo ang lahat ng inyong pag-ari. Ang mga salita ay parang kulog. Kinuha niya ang papel, nanginginig ang mga kamay. Ano? Anong pagsasauli? Ito ay bahay ng anak ko. Huwag kayong magjapalan. Inakit ng ingay ang mga mausisang kapitbahay. Nandun si Ate Nena, ang tindera ng karne at lahat ng nakarinig ang mareklamo ni Aling Koring. Nang makita ang mga tao, agad siyang nagdramang malupit. Bumagsak siya sa lupa at tumangis. Mga tao, tingnan ninyo. Ang manugang ay nagjuhukom para palayasin ang biyenan sa kalye. Diyos ko, para sa akin ba ang pagdurusa? Tumakas siya kasamang kasamahan, ninakaw ang lahat at ngayon ay gustong patayin pa ako. Umiyak siya at huminging habag, paulit-ulit na nagsinungaling, sinusubukang pukawin ang simpatiya ng mga tao. Nagsimulang magbulong ang mga tao, tinatanaw ang abogado at mga opisyal ng may suspetso. Sa sandaling ito, uminto ang isang puting SUV. Nabuksan ang pinto at lumabas si Marichel. Nakaswat siya niya eleganteng puting business at tire. Ang kanyang hitsura ay nagpapalabas ng malamig na dignidad na kapansine-pansing kaibahan sa imahe ng isang dinurok na asawa. Tahimik na nakalakpas si Marichel sa karamihan at tumayo sa harap ni Aling Koring na nakahiga sa lupa. Tumayo ka, nanay. Huwag nang gumawang sirkus. Ay, ikaw, napakalakas ng loop mong lumitaw dito. Tumayo si Aling Koring, sinubukang hawakan si Marichel, ngunit sa tamang oras ay pinigilan siya ang dalawang sekuridad na kasama ni Marichel. Lumingon si Marichel sa mga kapitbahay at malakas na nagsalita. Minamahal na mga kapitbahay. Alam ko na sa nakaraang maaraw ay ikinwento ng aking biyenan sa inyong lahat na ako ay naglingkit at ninakaw ang pamilya ng aking asawa. Nanahimik ako para mapanatili ang natitirang katangian, ngunit ang aking katahimikan ay itinuring bilang kahinaan. Ngayon, sa harap ninyong lahat, nais kong ilantad ang katotohanan. Binigyan ni Maricel NG senyas ang abogado. Pinagana nito ang isang malaking portable speaker. Narinig ang haginit at pagkatapos ang malakas na boses ni Aling Koring ay kumalat sa buong kalye. Tingnan mong mabuti. Ang aking bahay ay hindi para sa magastador. Kung hindi kita matutrunan, palalabasin kita para makabalik sa sarili mo. Pagkatapos ay narinig ang ingay ng mga sampal at bilang. Natulala ang karamihan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Aling Koring. Nagpatuloy ang recording. Ang boses ng biyenan na humihiling ng pera, ang masigaw na lahat ng kinikita ni Maricel ay pag-ari ng pamilya ng asawa. At sa dulo, ang talakayan ni na Imelda at Aling Koring tungkol sa pagbebenta ng aparador. Naging puti tulad ng tela ang mukha ni Aling Koring. Natigil siya, hindi makasalita. Ang kanyang masamang maramot na mga salita ay inilagay sa harapan ng lahat. Pinatayin ni Maricel ang speaker at tumingin sa mga kapitbahay. Sabihin ninyo, nagtatrabaho ako,
pinaalagaan ang buong pamilya nga asawa, binayaran ang mga utang ng kanyang kapatid, biniling sasakyan, pinag-alaga ang kanyang ina, bilang kapalit, nakatanggap akong 10 sampal at kasinungalingan. Ang bahay ay biniling aking mga magulang para sa akin. Mayroon ba akong karapatang ibalik ito? Nagkagulo ang karamihan. Ang simpatiya para kay Aling Koring ay pinalitan ng pag-uyam. Diyos ko, peke lang pala lahat. Pinasampal ang manugang at ngayon nagre-reklamo na siya ang inaapi. At mga gamit pang pamilyang manugang gustong ibenta. Magnanakaw. Marichel, tama ang ginawa mo. Matagal ko na silang palasihin, malakas na nagsalita si Ate Nena. Koring, ang 50,000 na hiniram mo sa akin kahapon sinabi mong ninakaw ng manugang ang lahat. Naksinungaling ka pala. Ibalik mo agad. Si Aling Koring nakpababa at nahiya, natisot at bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang palabas totoong pagkabigla ito. Bumagsak ang lahat ng ilusyon niya. Katatapos pa lang niyang palayasin ang tanging haligi na nagpapanatili ng kaginhawaan ng pamilya. Si Danilo at Imelda na nagtatago sa bahay, nang makita nilang bumagsak ang ina, tumakbo palabas para tulungan itong tumayo. Tumingin si Marichel sa eksena ng walang anumang emosyon. Ibinigay niya ang abiso kay Danilo, 30 araw simula ngayon. Kung hindi ninyo aalis, tatawag ako ng ma-opisyal para puwersahang paalisin. Pagkasabi nito, sumakay siya sa sasakyan at umalis, iniwan ang pamilyang winasak ng sariling kasakiman at put. Ang parlor ni Janine ay nagtatago sa isang madilim at mamasa-masang eskinita. Sa mga nagdaang araw, si Janine ay parang nakatungtong sa tinik. Nagpaabot ang mga prestamista na kung hindi siya nagbabayad ng 2 milyong pisong utang niya kasama ang interes sa linggo na ito, hindi nila siya hayaang magtrabaho ng mapayapa. Tinanaw niya ang walang laman na salon, mga paboritong buhok ng mura na shampoo. Kailangan niyang malaking biktima, at ang biktimang ito ay nakaupo ngayon sa kanyang lumang upuan. Nakahiga si Danilo nang may nakapikit na mata, nag-enjoying masaheng ang sentro ng kanyang ulo. Tumakas siya mula sa init at mga panumbali. Dito, sa silid na naamoy nga kemikal, naramdaman niyang pinagpapahalagan siya. Yumukot si Janine at bumubulong sa kanyang tainga. Danilo, sabihin mong tapat, plano mo bang mabuhay ng ganito magpakailanman? Binuksan ni Danilo ang mga mata. Paano ganon? Naghahanap akong daan, hindi nagbibigay nga pra ang asawa. Inilis ng labi ni Janine. Habang naghihintay kang pera niya, mababalif ka. Narinig ko, nagayin siya nga anulman at inagaw ang bahay. At dahil regalo sa kanyang magulang niya ang bahay, at hindi ka nakalista sa dokumento, wala kang matatanggap sa korte. Lalaki ka, may kamay, may paa. Ngunit pinapahintulutan mo ang babae na galawin ka. Paano ka? Haharap sa mga tao pagkatapos, tumama ang mga salita ni Janine sa pinakamasakit na bahaging kanyang ego, tumayo siya. Sa tingin mo gusto ko ito, ngunit wala akong pera para kumilos. Umupo si Janine sa tabi niya, ang kanyang kamay ay nalaga sa kanyang tuhod. Tanga, walang cash ka, pero may ari-arian ka. Ang iyong Innova, nasa loan pa, dokumentong nasa bangko. Paano ibebenta? Siyempre, kailangan ng dokumento. At paano naman ako magmamaneo? Anong panahon na nag-aalala ka sa dokumentasyon? May kakilala akong dalubhasa sa ganitong masasakyan. Ibebenta sa kanya sa tulong special power of attorney. Siya na ang bahala sa lahat. Aayatin ko bagong sasakyan ka kahit pabilis, 1.5 milyon, 2 milyong cash agad makukuha mo. No ni Danilo. Ang sasakyan ay ang kanyang huling pagmamalaki. Nakita ni Janine ang kanyang pag-alangan at nagpalabas ngang luha. Para sa iyo naman ang pagsisikap ko. Kunin mo ang pera na iyon, ibigay mo sa akin. May connection ako sa mga supplier ng Korean Cosmetics. Isa sa 4 na kita. Sa lupeng 1 buwan, ibabalik ko sa iyo ang lahat kasama ang interes. Magkakaroon kang pera, mabibili mo ulit ng sasakyan, mas magaling pa, ihahagis mo ang pera sa mukha ng iyong asawa, hayaan mo siyang malunod.
Malaman niya na kaya mo rin kumita ng milyon-milyon nang wala siya. Masyadong nakakaengganyo ang larawan ni Janine. Inisip ni Danilo na itinapon niya ang pera sa mukha ni Marichel. Binulag siyang kasakiman at nasaktang pagmamalaki. Sigurado ka? Siyempre. Sino pa man ang niloloko ko, pero hindi ikaw. Nagpaplano tayong kinabukasan. O hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala. Nagtitiwala. Siyempre, mabilis na nagsabi si Danilo. Sige, ibebenta ko. Kinubli ni Janine ang mapagtagumpay na ngiti. Nakuha na niya ang kanyang lift. Kinabukasan, nagsinungaling si Danilo sa trabaho na may sakit, pumunta sa pulong sa lugar na itinuro ni Janine. Ito ay isang maruruming garahe sa labas ng lungsod. Sinuringang may-ari lahat ay may tattoo ang sasakyan at naghatid ng hatol. Nasaluan pa, dokumento ay hindi sa iyo. Isa tatlo. Pumayag o umalis. Nawa si Danilo. Kahit man 1.5 milyon, walang tawad. 1,400 at basta na. Tinawagan ni Danilo si Janine. Nagmadali ito sa kanya. Pag kinikirot ng ngipin, pumayag siya. Pinirmahan ang papel na nanginginig ang kamay at nakatanggap ng itim na supot na may cash. Hindi niya alam na kaagad na siyang makaalis. Tatawagan ng may-ari ng garahe si Janine para ibigay ang kanyang bahagi at ang sasakyan ay bubuwagin para sa mga ekstrang parte o babaguhin ang manumero. Na may mabigat na supot sa kamay, naramdaman ni Danilo na Panginoon siya ng mundo. Pumunta siya sa coffee shop kung saan naghihintay si Janine. Nang makita ng huli ang supot, nagliwanag siya. Ikaw na lalaki, alam kong magagawa mo. Buong 1 at 4. Lahat ng pag-asa ko, mamuhunan ng matalino, kailan darating ang kita. Sa lalong madaling panahon, mahal ko, pagdating ang kalakal, umuwi ka na, magpahinga. Gabi ay darating ako, maglulutong ang hapunan, magdiriwang tayo. Naibigay ni Danilo ang lahat ng walang resibo, walang pag-alangan, naniniwala siya sa kanyang tunay na pagmamahal. Mabilis umalis si Janine. Sinabi na kailangan niyang magpadala ng sa makasosyo. Nanonood si Danilo sa kanya habang umaalis, punong pag-asa. Paggalipas ng 2 oras ng gumabi, tinawagan ni Danilo si Janine. Ang subscriber ay hindi maaring maabot. Niya. Nagsulat sa WhatsApp hindi naihatid. Nablock ang kanyang account. Nagpanit siya. Sumasakay sa taxi at nagmamadali patungo sa salon nito. Sarado ang pinto. Binunot ang tanda na Janine's Beauty Salon. Nagtatambol siya sa pinto. Nagsalita ang tindera mula sa kalapit na tindahan. Hinahanap mo si Janine? Umalis siya kahapon. Sinabi niyang bumabalik sa probinsya. Lumakas na maleta ang dala. Bumagsak si Danilo sa lupa. 1.4 milyon. Sasakyan. Lahat ay naalis kasama ang pag-ibig niya. Natitisod. Lumakat siya pauwi tulad ng zombie. Nagsimulang umuhan ng ulan. Habang lumapit sa kanyang eskinita, nakita niya ang maraming tao sa harap ng kanyang bahay. Nang masiksik sa karamihan, halos natumba siya. Ang pintuan at dingding ng bahay ay binuhusan ng pulang pintura at grasa. Amoy bulok na isda. Sa dingding ay nakasulat, bayaran ang utang o mamatay. Sa bakuran ay nakatayo ang ilang kalbo na kriminal. Si Imelda ay nakakulusot sa sulok, umiyak at nagmamakawa. Pakiusap, hintayin ninyo ngang ilang araw, hahanapin kong pera. Anong ilang araw? Sigaw ng isa sa kanila, pinuntapak ang palayo ng halaman. Natapos na ang deadline ngayon. Walang pera, sisirain namin ang bahay na ito. 2 milyon kasama ang interes, pati na rin. Nakaupo sa lupa si Aling Koring, basa, hawak ang dibdib. Nang makita si Danilo, gumapang siya patungo sa kanya, humawak sa mga paa. Danilo, iligtas mo ang kapatid. Patatayin nila siya. Ibigay mo ang pera mula sa sasakyan. Nanatiling nakatigil si Danilo. Tumingin siya sa ina, kapatid, mga kriminal at tumawa ngalit at balif na tawa. Pera? Hahaha. Mabigat na buntong hininga. Saan ang pera? Bakit ka tumatawa? Inuuga siyang ina. Wala na sila, nay, tahimik niyang sinabi.
Si Janine niloko niya ako. Dala niya ang lahat ng 1.4 milyon at tumakas. Wala na akong mayroon. Natulala si Aling Koring, lumabo ang kanyang nga mata. Naglabas siyang hindi maliwanag na tunok at bumagsak sa lupa ng walang malay. Nagkulog. Sa liwanag ng kidlat, ang kanilang pamilya ay lumitaw bilang isang trahedyang larawan ng ganap na pagbagsak. Sumigaw si Imelda, tinatawag ang ina. Nanatiling walang galaw si Danilo, tulad ng isang bato na tiyo, pinayagan ang ulan na baguhin ang huling labing ang kanyang karangalan. Habang gumagalaw ang bagyo sa Antipolo, nagmamaneho si Marichel sa Slex patungo sa Batangas. Kailangan niyang pahinga. Korte, paghihiganti lahat ay pagod na siya. Namimiss niya ang tahanan, ang amoyng lutong kanyang ina. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay na napalibutan ng halaman. Dito ay nahahari ang katahimikan, nababasag lamang ang huningang manok at kaluskos ng kawayan. Dito ipinanganak at lumaki si Marichel. Ang kanyang magulang, dating guro, ay nag-ayos ng hardin. Nang makita ang anak, iniwan nila ang lahat at tumakbo palayo. Marichel, bakit hindi ka nakpaalam? Naghanda pa sana kami, ang ina ay yakap ang kanya. Pumayat ka. Marichel humahawak ng luha, ngumiti. Miss na miss kita, kamusta na kayo? Ang tanghalian ay simple sa veranda. Sinigang piklat na gulay, nilagang kamote na may dahon ng sili pagkain na ang lasa ay hindi mahahanap sa kahit anong restaurant. Pagkatapos ang tanghalian, sa harap ang tasaa, nangahas si Marichel. Tatay, nanay, may sasabihin ako sa inyo. Nagpa-annul, nagpapetisyon na ako annulment. Nanahimik, hinintay ni Marichel ang mapuna. Sa kanilang lugar, ang diborsyo ay isang kahihiyan, ngunit sa halip, isang magaspang na kamay ang nalaga sa kanyang balikat. Tahimik na nagsalita ang ama. Alam ko, anak, makikita sa iyong mamata na hindi ka masaya. Hindi ba kayo nagagalit? Hindi ko napanatili ang pamilya. Hinagot ng ina ang kanyang buhok. Tanga ka. Ang kasal ay para sa kasiyahan, hindi para sa pagpapahirap. Pinalaki ka namin at itinuro ang lahat para matayo ka sa sarili mong mga paa, hindi para maging kasambahay sa bahay nga iba. Kung hindi ka pinahahalagahan nila, tama ang pag-alis. Naawalang kami na nanahimik ka ng ganon katagal ng mag-isa. Napiyak si Marichel. Buhos-buhos ang lahat ng pinigilan na luha. Sa mga yakap ng mga magulang, naramdaman niya na gumagaling ang kanyang masugat. Naunawaan niya na kahit anong bagyo ang humugis, ang pamilya ay ang kanyang tahimik na kanlungan. Ang suportang mamagulang ay nagbigay sa kanyang lakas. Hindi na siya nag-isa sa labanan, babalik siya sa Antipolo at tapusin ang lahat para magsimulang bagong buhay. Bumalik si Marichel sa Antipolo at naktakda ngang huling pagkikita kay Danilo para resolbahin ang annulment. Ang lugar ay isang coffee shop sa paanan ng constructing residential complex kung saan siya pansamantalang naninirahan. Dumating si Danilo. Halos hindi siya nakilala ni Marichel. Sa isang linggo, naging guho siya hindi naahit, nakuyom na damit, mamula-mulang namamaga ang mata, lumangkap siyang 10 taon. Nang makita ang maliwanag at maingat na ayos na si Marichel, lalong naramdaman niyang walang halaga. Bakit mo ako tinawag? Para tawanan ako. Paos na tanong niya. Inilagay ni Marichel sa mesa ang petition para sa annulment. Walang oras para tumawa. Pirmahan mo. Wala na akong natitira. Marichel, bigla nang umawa siya. Niloko ako ni Janine. May sakit ang ina. May utang si Imelda sa mga kriminal. Nawasak na kami. Patawarin mo ako, tanga ako. Matulungan mo kami. Mayaman ka. Tulungan mo na lang bayaran ang utang ni Imelda at magsisimula tayo muli. Sumusumpa ako, magbabago ako. Tumingin si Marichel sa kanya ng may awa at pagsusuwal. Hindi siya nagbago. Pareho pa rin ang nakakarinig na walang sariling kakayahan. Sa tingin mo, ako ang iyong ATM, namatay na ang aking nararamdaman ng sandaling pinanut mong pinagsasampal ako ng iyong ina. Pakinggan mo ako, pinigilan siya ni Marichel. Nagbibigay ako sa iyong huling pagkakataon. Pirmahan ang petisyon at sa loob ng 3 araw,
umalis ka kasama ang iyong pamilya sa aking bahay. Kung gagawin mo ng maayos, bibigyan kita ng 150,000 pisong pambayad ng upa para sa 3 buwan. Ito na ang huling labi ng aking kabutihan, ang mag-utang ngayong kapatid, ang kanyang mga problema responsabilidad niya iyon. 150,000. Nagbibigay ka sa akin ng limos. Nagalit siya. Pinaksama mo ako sa dulo. Plano mo ang lahat para makuha ang lahat. Kinasusuklaman kita, papatayin kita. Tumayo siya at humakbang patungo sa kanya. Umurong si Marichel. Siyak. Isang matibay na kamay ang humawak sa kanyang suntok sa hangin. Ito si Andres, ang kanyang kapitbahay, foreman. Narinig niya ang masigaw at bumaba. Sinilid niya ang braso ni Danilo para mahulog siya sa sahig. Lalaki, susuntukin mo ang babae. Duwag. Nakpiktas si Andres. Nakusko si Danilong braso at tumayo. Ah, ganoon pala. Iniwan mo ako para sa konstruktoreng ito. Nakabuo kayo. Lumadyo ka rito. Nagalit si Andres. O tatawag ako ng pulis sa pag-atake. Natakot si Danilo. Naunawaan niyang hindi niya malalaban ang matibay na lalaking ito. Magsisisi ka pa, suminghot siya sa Marichel. Hindi ako pipirma. Ilalayo kita sa korte. Hindi ko kayo hayaang mabuhay ng mapayapa. Pagkasabi nito, tumakas siya tulad ng isang inaabusong aso. Okay ka ba? Tinanong ni Andres. Oh, salamat. Sinubukan ni Marichel na lumubag. Tumingin siya kay Danilo habang lumayo. Nabigo ang kompromiso. Ibig sabihin, wala nang awa ang batas at katarungan lamang. Pinaggaitan ni Danilo ang sarili niyan huling pagkakataon para mapanatili ang dignidad. Papalapit na ang deadline na 30 araw. Hindi sumusuko si Aling Coring. Isang malalayong kamag-anak, si Tito Rolando, na kilalang mandaraig, nagbigay sa kanyang payo. Anong ginawa mo, tanga? Sinabi niya, bahay niya, at naniniwala ka. Ang batas ay nasa iyong panik. Nanirahan ka ron, naglinis, nagluto. Si Danilo ay nakpakong-pako. Tinatawag ito na kontribusyon sa pagpapanatili at pagpapabuti ang ari-arian. Nang wala ka, maguguho ang bahay na iyon. Magsampa kang kaso laban sa kanya. Huminging ng dibisyon o kabayaran para sa iyong trabaho. Huminging ng 10 milyon. Kahit isa lang ang ibigay ng korte, mayroon ka ng panalo. Nagapoy sa loop ni Aling Coring ang kasakiman sa payo ni Tito Rolando. 3 tao sa liwanag, negi kandila, ang gumugol, negi buong gabi sa pagsusulat, negi reklamo. Dito, ni Aling Coring ay detalyadong inilista ang kanyang gawain, pagmoping ng sahig, pagdidilik ng halaman, pati na ang pagdarasal para sa pamilya. Inilagay sa halaga ang lahat na ito na 10 milyong piso. Nay, tatawaanan tayo. Nagalinlangan si Danilo. Sumulat ka. Sabi ko, nagalitang gina. Gusto mo bang mabuhay sa ilalim ng tulay? Kinabukasan ng umaga, si Aling Coring, nagbihis ng maayos, nang may matangos na ulo ay pumunta sa korte. Naniniwala siyang naghahanap ng katarungan. Hindi niya alam na pumipirma siya NG utos sa kamatayan nega kanyang reputasyon. Nang matanggap ni Marichel ang summons, ngumiti lamang siya. Sige, gusto nilang mag-usap. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na numero. Ang pagdinig para sa rekonsilyasyon ay ginanap sa makipot na opisina ni Korte. Sa isang panig, tahimik na si Marichel kasama ang abogado. Sa kabilang panig, ang pamilyang sumulong. Nagsimula si Aling Coring ng kanyang mahabang reklamo tungkol sa kung paano siya nakpagod sa bahay at ang walang utang na loob na manugang ay nakpapalayo sa kanila. Nang marinig siya, malakas na inilagay ng abogado ni Marichel sa mesa ang makapal na folder. Kagalang-galang na korte, bilang tugon sa mahiling para sa kabayaran ng kontribusyon sa trabaho, ang aking kliyente ay nagpapakita ng detalyadong pahaya ng account sa nakalipas na 5 taon. Inilabas niya ang mabang statement. Narito ang account ng Ginoong Sumulong. Sa loob ng 5 taon, hindi siya naglipat kahit 1 piso para sa mga gastusin ng pamilya.
Sa kabaliktaran, buwan-buwan nakatanggap siyang 5,000 pisong pocket money mula sa aking kliyente. Isinukop ni Danilo ang kanyang ulo sa balikat. Narito ang mga resibo sa pagbili ng lahat ng muebles at gamit sa bahay. Lahat ay binayaran gamit ang credit card ng aking kliyente. At tungkol sa paglilinis, nagpatuloy ang abogado. Ang aking kliyente ay naghira ng cleaning service 3 beses sa isang linggo. Narito ang kontrata at mga resibo. Ijit pa rito, dagdag ni Maricel. Narito ang mga resibo sa pagbilin gamot at suplement para sa inyong ina sa alagang maigit sa 800,000 piso at ang mga bill para sa mga bakasyong ginawa na buong pamilya kabilang si Imelda. Ang mga numero ay nagsalita para sa kanilang sarili. Naguho ang mga argumento ni Aling Coring. Ngunit, biyenan ako, nanirahan ako run. Ito ay pagpapala para sa inyong bahay. Tama na, Coring. Bigla na tumayo si Rodrigo. Ang tao na nanahimik sa buong buhay niya ay hindi na nakayanan. Nahihiya ba kayo? Nahihiya ako. 5 taon na inaalagaan ni Marichel ang buong pamilya natin. Kahit isang piso ay hindi namin nailagay. Pati damit na nakasuot sa atin ay sa kanya. At ngayon ay lakas lupa kayong huminging ang dibisyon ng kanyang bahay. Nakikinig kayo sa estafang si Rolando at pinalaki ang ating kahihiyan sa lahat. Ikaw, pinoprotektahan mo siya. Pinoprotektahan ko ang katotohanan. Lumingon siya kay Marichel at yumuko. Patawarin mo kami anak, kasalanan ko na hindi ko napayapa ang aking asawa. Ginagawa mo ang lahat ng tama. Ang pagkilalang asawa ay naging huling suntok para kay Aling Coring. Bumaksak siya sa upuan, naguguluhan. Nagtapos ang pagdinig sa kanyang ganap na kabiguan. Pinanggaralan siya ni huwes na bawin ang petisyon para hindi magbayad ni court fees at hindi lalo pang mahiya. Ang 30 araw na deadline ay lumipas na. Kinabukasan ng umaga, dumating sa bahay ang sasakyan ng mga court-appointed officers, kasama nila ang pulis at mga helper. Dumating sila para sa forced eviction. Hindi dumating si Marichel. Ayaw niyang makita ang kahihiyang ito. Matapos ng walang kabuluhang tawag para buksan ang pinto, pinawalan ng nga opisyal ang kandado. Lumabas si Aling Coring nang nagwawala, ngunit mabilis siyang sinakmal. Naktataas naksihaw at nakmumura ng lahat ng tao. Nagsimulang ilabas ng ma-helper ang mga gamit, lumang muebles, punit na mga sofa, maruming mapinggan lahat ay ibinunton sa bangketa. Inilabas si Danilo sa ilalim ng mga braso. Walang kibo niyang pinanood ang pagbasag ng kanilang kama sa kasal. Tinanaw nga kapitbahay, ngunit wala ng simpatya. Ang kasamaan ay nagdudulot ng kasamaan, bumubulong sila. Nang lumisan ang magamit, tinatakan ng maopisyal ang pinto. Bumuhos ng ulan. Binasang ang mga itinawit na gamit. Pinaksama sa magaluha at magalabing ang pintura sa bakuran. Nakaupo si Aling Coring sa bangketa sa ilalim ng ulan, nakasuporta sa lumang aparador. Hindi na siya sumisigaw, siya ay nabasag. Wala si Imelda saan man. Tumakas siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Aling Coring ang malamig na takot ng salitang walang tirahan. Ang gabi ay ginugol nila sa malakit at tumatakbo na kamalig na ipinagpahiram sa kanila ni Tito Rolando. Nanginginig si Aling Coring sa lamig at gutom, uminom si Danilong murang alak. Bigla ay hindi maganda ang pakiramdam ni Aling Coring, sakit sa dibdib, hilo-hilo. Sinubukan niyang tawagin ang anak ngunit hindi, sumunod ang dila, stroke. Lasing si Danilo at hindi naunawaan ang nangyayari. Tama na, Nay, huwag na kayong magmagang, bumubulong siya at nakatulog. Sa umaga pa lamang nakita siya ni Tito Rolando na walang malay. Dinala siya sa ospital sa kritikal na kalagayan. Tinawagan ng Marichel mula sa ospital. Kayo po ba ang kamag-anak ng sumulong korazon? Kailangan ng emergency operation. Kailangang magbayad ng advance. Nanahimik si Marichel, tinanaw ang ulan sa labas ng bintana. Maari siyang tumanggi, ngunit hindi nagpayag ang kanyang konsyensya. Naglipat siya ng 100,000 piso. Ito ang huling pera na ibinigay niya sa babaeng ito. Nagsulat siya kay Danilo, binayaran ko ang bill. Ito ang huling utang.
Mula ngayon ay mamuhay na kayo sa sarili ninyong paraan. Huwag na kayong hanapin ako. Binasa ni Danilo ang mensahe at umiyak. Huli na ang pagsisisi at kinain ang kanyang kaluluwa. Nagising si Aling Coring pagkatapos ng 2 araw. Ang kanang bahaging kanyang katawan ay paralisado, may kapansanan sa pagsasalita. Humiga siya at tinanaw ang isang katabingang kama kung saan may pagmamahal na pinakain ng isang muda na manugang ang kanyang biyenan ng lugaw. Naalala ni Aling Coring kung paano nag-alaga si Marichel sa kanya nang siya ay may sakit. Bumili itong mahal na mga pagkain, tinis ang lahat ng kanyang papuri. Mayroon siyang isang gintong manugang, ngunit siya mismo ang sumira nito. Dumating si Danilo, nakasuot ng punit at mas matanda na ang hitsura. Nagdala siya ng manipis na lugaw ng ospital. Nay, umalis ang tatay sa probinsya. Tumakas si Imelda, hindi ko alam kung nasaan. Binayaran ni Marichel ang operasyon at sinabi na iyon na ang lahat. Dumadaloy ang luha sa pisngi ni Aling Coring. Ubos na ang pera, Nay, sinabi ni Danilo. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon tayo, pati ang iyong singsing, para mabayaran ang bahagi ng utang sa mga kriminal. Sinabi ng doktor, pwede ka nang pauwiin. Magrenta tayo ng silit sa isang boarding house. Kumuha silang silit sa isang boarding house 10 metro kwadrado sa ilalim ng tumatalong bubong. Sa araw ay nagtatrabaho si Danilo bilang manggagawa sa construction at sa gabi ay nag-aaway sila ni Imelda na sa huli ay bumalik tungkol sa pagkain. Nakahiga si Aling Coring sa matigas na higaan, walang malay at nakinig sa kanilang masiga. Naalala ang busog at tahimik na buhay na winasak niyang sariling makamay. 1 taon na ang lumipas. Ang konstruksyon ng isang park sa Riverside sa Pasig City ay nag-alab. Si Marichel na nakasuot ng puting helmet na may nakasulat na Chief Architect ay bumaba mula sa kanyang SUV. Sa 1 taon, umunlad siya. Nagdive siya sa trabaho. At ang proyektong ito ay kanyang anak. Sa tabi niya ay si Andres ang kanyang mapagkakatiwalaang kasama ngayon. Dito kailangang ibaba ang antas ng lupa, sinabi niya habang itinuturo ang blueprint, at sabihin sa mga manggagawa na naglalatak ng damo na mag-ingat. Ingat na ingat, kailangang magtrabaho. Sabihin ko na, sumigaw si Andres patungo sa mga manggagawa. Hoy, kayo ron, maingat. Sa grupo nga manggagawa na humuhukay sa lupa, isang payat at maitim na lalaki sa maluwag na uniforme ang tumingala nang marinig ang sigaw. Ito si Danilo. Sa loob ng 1 taon naging anino niya ang sarili, namula ang mukha sa araw. Nakita niya si Marichel. Siya ay tulad nege isang diyosa maliwanag, kumpiyansa, namamahala nege daan-daang tao. At siya ay isang ordinaryong manggagawa na naglalatag ng damo sa kanyang mapa. Tumaob ang posisyon nila ng 180 degrees. Bumaha ang hiya sa kanya. Ibinaba niya ang ulo, hinatak ang kanyang sombrero sa mga mata, sinubukang magtago. Nakita siya ni Marichel. Agad niya itong nakilala, ngunit sa kanyang kaluluwa ay walang put o pagmamalaki, katahimikan lamang. Ang taong ito ay alikabok na lamang mula sa kanyang nakaraan. May problema? Tinanong ni Andres. Wala. Tila nakita ko ang isang kakilala, ngunit ang aking mga kakilala ay hindi nagtatrabaho dito. Halina, tingnan natin ang mga fountain. Lumiko siya at umalis. Ang pinakamataas na parusa para sa kanya ay hindi ang paghihiganti ni Marichel kundi ang kanyang pakalimot. Tinanaw ni Danilo siya habang lumayo, nakahalong luha at pawis sa kanyang maruming mukha. Narinig niya ang nga kapwa manggagawa na humanga sa kanya, maganda raw, matalino, mayaman, hindi kasal. Minsan mayroon siyang lahat ng ito, ngunit siya mismo ang sumira ng kanyang kapalaran. Sa gabi, nakaupo si Marichel sa kanyang bagong penthouse sa ika-30 palapag na may tanawin ng ilog. Nagdiriwang siya ng bagong tirahan. Ang mga magulang lang na dumating mula sa Batangas at si Andres ang kasama niya. Nagluluto ang ina sa kusina, amoy lutong pagkain sa bahay. Sa hapunan, nagtawanan ang lahat, nagkukwento ang mga nakakatawang kwento. Walang nagsalita tungkol sa nakaraan. Bigla ay isang click at lahat ay lumubog sa kadiliman. Emergency power outage sa buong distrikto.
Naalala ni Marichel ang gabing iyon nang siya mismo ang nagpaputol ng kuryente. Ang kadiliman, na minsan ay kanyang parusa at katapusan, ngunit ngayon ay iba ang lahat. Pinagana ni na Andres at Nang ama ang flashlight sa kanilang telepono. Inilagay nila ang ito sa gitna ng mesa. Tatlong sinag ng liwanag ang nag-araw sa masasayang, ngumingiting mukha. Mas romantiko pa ito, sabi Nina. Parang dinner at candlelight. Naktawanan ang lahat. Tinanaw ni Marichel ang kanyang mahal sa buhay. Dati, nanirahan siya sa malaking bahay na may ilaw at lahat ng kaginhawaan, ngunit sa kanyang kaluluwa ay kadiliman. Ngayon naman, sa kadiliman, ang kanyang puso ay punong liwanag. Naunawaan niya na ang tunay na ilaw ay hindi nagmumula sa mga bombilya, kundi sa pagmamahal, pag-unawa, at kapayapaan ng kaluluwa. Pagkaraan ng kalahating oras, ibinalik ang ilaw. Lumabas si Marichel sa balkonahe. Sa ibaba, tulad ng mga alitaptap, gumagalaw ang mga sasakyan. Lumalapit si Andres, hawak ang baso ng alak. Ano ang iniisip mo? Tungkol sa ilaw, tahimik na nagsabi siya. Minsan, kailangan mong personal na patayin ang pekeng ilaw para mahanap ang tunay na liwanag ng iyong buhay. Ngumiti siya at itinaas ang kanyang baso para magtagay kasama siya para sa iyong bagong simula. Tinanaw ni Marichel ang gabi na langit. Alam niya na bukas ay sisikat ang araw at maliwanag ito ng higit pa sa dati. Dumaan siya sa kadiliman para mahanap ang kanyang sariling bukang liwewe. Sa ibaba, tahimik na dumadaloy ang ilog. Nakdadala ng mga kalungkutan at kagalakan, iniiwan ang mayamang lupa tulad ng kanyang bagong buhay. Narinig na ninyo ang kwentong nakalimutang patayin ang ilaw. Sampung-sampal ng biyenan, ang bahay ko ay hindi para sa mga gastador. Tahimik na kinuha ang telepono, tumawag para ipaputol ang kuryente at tubig at umalis na may maleta hanggang sa muli sa ere.